Sarap matulog ah. Uwi na tayo. Ephesians. Sipin nyo si Ricardo, naghang na siya, naantok na siya. Naghang. Okay. Ephesians. Si Father ganun din nag-pray siya. Parang dito yata nag-pray, tapos lang, tagal umano yung parang naantok na pala yun Sipin mo, nakatulog habang nag-pray. Grabe yun Hindi sa si Ellen. Dito may nangyari o doon sa mabuhay pa? Jima, doon sa mabuhay yun, Isipin mo, nag-pray. Tama, sa katulog na sa pulpito. Ephesians chapter 3, verse 17 hanggang verse number 21. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Ephesians chapter 3, verse 17 hanggang verse 21. Ready? Read. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love, ye be able to comprehend with all saints that is breadth, length, width, and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundant above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, world without end. Thank you, Father, for the reading of your words. May well bless us, encourage us, na huwag kaming alis sa dahong ito na hindi po namin taglay ang mga pagpalang spiritual. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa mataling sa plano ni Jesus, sa aming Diyos sa Kaligtas. Amen. Okay, kanina we discussed about different kinds of ministry. So, sino sa inyo dito, doon sa 7 ministry na yan, isa lang ang kaya nyo? Tas kamay kaya, isa lang. Wala, 2. Pag-flash mo nga uli kung meron dyan. Yung kanina. Kasi 7 yung ministry, di ba? So, ibig sabihin, dito sa church, meron tayong 7 ministry na dapat engage. Ibig sabihin, yan, di ba? Ministry of the Word. Huwag niyo sabihin na hindi kayo marunong mag-share ng Biblia. Ministry of serving. Lahat dapat tayo dito nagsiserve. Dito lahat. Ministry of equipping. Narunong tayo magturo, discipleship. Ministry of caring, exhortation. Huwag niyo ako isama dyan. Hindi ako magaling dyan. Meron naman talagang tao na very caring, di ba? Aba, hindi ako yun. Kaya huwag niyo isali dyan. Kayo, inyo yan. Hindi ako magaling maging courage. Mantisod, pwede pa. Walang ministry of anong pantisod? Stumbling block. Walang ganun So, hindi. Ako, inaamin ko na yan Yung number 4, hindi ko talaga yan. Hindi ako magaling maging courage. O mag-care. Giving, ministry of supplying. Dapat lahat tayo involved dyan, Leading or organizing. Isa yan sa mga trabaho ko. Dapat, hindi naman lahat involved dyan. Ministry of helping. Di ba? So at least, bawat Kristiyano, mayroong 3 hanggang 5 ministry sa loob ng church. Amen, mga kapatid? Ako nga, 6 lang Ako, hindi nga perfecto, 6 lang ako Di ba? Sinong 7 sa inyo? Ako, hanggang 6 lang ako Di ba? Ngayon, sasabihin natin, at least, ang Kristiyano dapat, kasi yung word, serving, supplying, at saka helping, yung 4 na yan, dapat meron sa atin yan. Yun yung pinakamababang ministeryo ng isang Kristiyano.
Huwag mong sabihin hindi ka marunong tumulong. Di ba? Hindi mo pwede yan. Oh. Ngayon, ito yung sunod na lesson natin. So, meron ka ng ministry na 4 or 7 na gagawin mo, pag wala naman ng pag-ibig doon, mali yung motibo mo, useless yan. Nakuha niyo ba din? Useless yan. Kahit magaling ka dyan, di ba? Kahit magaling ka dyan, kung wala ang pag-ibig, mali ang motibo, mali. Di ba? Kaya nga, tingnan nyo, bakit ang daming gustong tumakbong politiko? Kasino lang naman yung sahod ng politician. Ang presidente, kasino sahod niyan? 431 yata hanggang kalahating milyon. Samantalang may ibang trabaho na magsasahod na 1 milyon. Bakit yan ang pinag-iinteresan ng tao? Senador ka, magkano lang yan? Wala pang 300,000 eh. Oh. Pero talagang gusto nila. Yung mayor, magkano lang yung mayor eh. Pero, inaano nila yan. Di ba? Oh. So, dito tayo mga budod. Ang lesson natin ngayon, grow in love in your ministry, okay? Grow in love in your ministry. So, lumago ka doon sa ministeryo na meron ka, grow in love. Kasi pag walang pag-ibig yan, ayaw mong gawin yan. Tama ba, mga budod? Subukan mo lang. Wala kang ganang kumain. Kahit ilagay pa sa iyo, dalhin ka pa sa Vikings. Wala eh. Masisira lang yung nag-imbita sa iyo eh. Oh. Nakuha niyo mga budod? Pero, pag gustong-gusto mo, yun ang cravings mo. Kahit yan ay dilis yan, mantakin mo, ubos ang kamatis dyan. Nakuha niyo? Suka dyan. Baka pabalik-balik ka pa ng kanin. Oh. Nandoon yung pag-ibig mo. So, pag nandoon yung pag-ibig mo, nandoon yung lasa. Ibig sabihin, meron kang craving doon, di ba? So, ito yon personally muna. Kasi dapat mag-grow muna tayo sa pag-ibig within ourselves. So, paano nyo ba, no? Ano ba yung personal development and maturity sa buhay ninyo? Ito yon dapat mag-mature kayo emotionally. Emosyon. Hindi yung ang galing ng nangangaral, banat ng banat, nakirid ka sa emosyon mo, ay talagang maglingkod sa Panginoon. Wala na yung emosyon, kinabukasan, ayaw mo na. Nakuha niyo ba yung mga budod? Anong tawag niya sa Tagalog? Sana sa init, sana sa? Ningas kogon. Di ba? May ganun eh. You are just being carried away. Naano ka lang, masulsulan ka lang, hindi ganoon. Ibig sabihin, emotionally, you are not stable. Di ba? Kaya dapat meron kang tinatawag na self-care. Alagaan din natin yung sarili natin. Di ba yung sabi ng binasa natin? Verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith. That is true. Kasi tinanggap natin ng Panginoon, Jesus Christ in our hearts na. Di ba? That ye, being rooted and grounded in love. Dapat yung pag-ibig na yan, rooted and grounded in love. Ano pa? Verse number 19. And to know the love of Christ. Alamin natin yung pag-ibig ni Kristo. Paano nyo ba inibig ang simbahan? Una, inibig niya ng simbahan sa magitan ng kanyang pagbigay ng buhay niya para sa iyo. So Christ died because He loved us. He died for us. So ibig sabihin sa pangkalahatan, He died for the church. Di ba? Ganun niya. Hindi niya sinana yung membro ng pera. Hindi niya sinana yung mga tao ng pera. Hindi niya although, yung bulag nakita, yung bingi nakakarinig, yung patay buhay. Ginawa ng Panginoon yan. Yung nagugutom, pakainin niya. Milagro yun. Those are material things. Physical things and temporary things. But beyond that, yung pag-ibig ng Diyos,
doon sa kaluluwa ng tao at sa church. Kaya nga ang church, mamatay na tayo lahat, yung sunod nito, mayroong magpatuloy nito. Kasi bakit? Yung turo kasi mga kapatid, yun yung manatili. Nakuha niyo? Manatili. O yun. Kasi ang church, eternal yan eh. Kaya nga, dadalhin sa langit yan eh. Yung bahay na binili mo, yung bahay na pinaganda natin, yung mga resort, pagdating ng araw, makabili naman kayo ng resort nyo eh. Makabili kayo ng mga farm. Oh. Kasi, dapat naman talagang yumaman kayo. God will bless you. Una-una, wala kayong bisyo eh. Nakuha nyo? Wala kayong bisyo. Oh. Anong bisyo ninyo? Kain lang. Sa katulog. Ang hirap na bisyo yun ah. Ang hirap bisyo yun. Oh, di ba? Wala yung bisyo eh. So kung ikaw ilitin mong tawag niyan. Hinga tubig ma. Diyos, hinga tubig Diyos. Kung ikaw ay nag-UUC, magkano JC ang yan? Sigarilyo? Malboro, magkano? Ha? 130? 130 isang kaha? Oh, pambira yan. Ha? Kabibili lang kanina? Isipin nyo, kung ang stick, sabihin natin 10 lang. Naka-10 stick ka sa isang araw, 100 yun. Araw-araw mo 100. 3,000. 3,000 sa loob ng isang buwan. Abay, kumuha ka na lang ng motor. Nakuha nyo? Kayong mga may bisyo, sa 10-10 lang. That is 3,000 times 12. That is 36. 10 years kang nagbibisyo, 36,000. 20 years kang nagbibisyo, 72,000. Sinusunog mo lang pagkatapos sabihin mo, ang hirap ng Pilipinas. Dami ang susunog. Nakuha niyo ba yun? Oh. Paano yung nagiinom? May pulutan yun. Ha? Oh, pulutan pa. Kita mo yan? Kaya mga kapatid tayo, may dahilan kung bakit na pagpalain ng Panginoon. Kasi wala tayong bisyo eh. Wala. Ipunin mo yung pambisyo mo. Pag sumatotal mo, in the next, investment yan eh. Oh. Alokin mo ng St. Peter, ayaw kasi mahal 1,000 eh. Pero yung 10-10 araw-araw, naka 3,000 sa isang buwan eh. Nakuha niyo ba yun? Mindset, hindi makuha eh. Kaya nga meron akong tawag doon, nung maligtas siya, kasi siya, yung tawag doon, chain smoker ba? Chain smoker. Abay nung maligtas, nag-iba ang bisyo. Pag siya using na, alam niyo kung saan siya punta? Hardware. Bibili ng isang pirasong halublak. Halublak. Bili niya. Dala-dala niya. Sabi ko, kami mo halublak dyan. Yan yung pastor, pagka talagang using na ako. Bili-bili ko ng halublak. Oh. Ano sunod mo? Iniipon ko, pastor. Yung isang 10, yung 10 days ko na using, yun yung binibili kong simento. Ano simento na? Sabi ko, sunod siguro dito bakal. Mukha magtatayo ng bahay. Totoo nga. After 10 years, nakabuo nga ng bahay. Sabi ko, kita mo nga naman ang tao. Pag mayroon talagang may pagbabago mula sa puso, dadalhin sa utak. So doon sa kanilang lugar, siya lang ang nakasiminto. Isipin mo ba naman, pag using ka na, kung halimbawa lang, 100 ang naubos niya, magkano ang halublak ngayon? 15 bang halublak ngayon? 15. Kung makaubos siya na 100 sa isang araw, aba, ilang halublak yun? O di meron siyang 6, 7 halublak araw-araw, isipin mo. Sabihin mo na lang, meron kang 6 na halublak araw-araw. Ilang piraso yun sa 10 days? 60. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung natapos mo ng 60? Aba siguro ito, mga 100 halublak yan. Ay pambihira. Oh. Ganun lang mga kapatid. Mindset lang. Emotional ha. So personal development of maturity sa atin, emotional. Pangalawa is
relational. Dapat mag-mature ka sa relasyon mo. Quality of time and communication. So, bigyan mo ng pahalaga. Communication. Kami ni Mrs., tandaan nyo, hindi kami lagi nag-uusap. Hindi kami lagi nag-uusap. Bakit kayo lagi nag-uusap? Paano kayo mag-uusap lagi? Nasa opisina yan. Di ba? Alis siya ng alas 7:30, alas 7, uuwi ng gabi. Paano mag-uusap niyan? Tapos pag tumawag pa siya, nire-reject ko pa. Kaso sa gabi lang kami nagkukuntuhan. Ano pa? Mag-grow tayo spiritually. Dapat mag-mature muna tayo spiritually. Ito na yung prayer and worship natin. Okay? So dito na tayo mga kapatid sa lesson natin. Ano lesson natin? Grow in love in your ministry. Paano ba yung ministry mo? Di ba sabi ng Matthew chapter 6, verse number 33. Okay. Kabisado nyo yan ha, Matthew chapter 6, verse number 33. Anong sabi mo na? Verse 32. For after all these things, do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Alam ng Diyos yan. Anong kailangan natin? Kailangan natin ng pera. Ano pa kailangan natin? Pera uli. Ano pa kailangan natin? Pera uli. Araw-araw hinahanap natin ng pera. Bakit? Araw-araw gigising ka ng umaga, pupunta ka sa trabaho, uuwi ka, matutulog ka, kinabukasan gigising ka naman. So, ibig sabihin, araw-araw mong hinahanap ang pera. Tapos sasabihin natin, mabuti pa yung pera, may tao doon. Pero yung tao, walang pera. Okay, di ba? Yun. So ito, mga kapatid, pagdating sa verse 33, ano sabi dyan? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano kasunod? All these things shall be added unto you. Pag-ibig sabihin, pag inuna natin ng Diyos, alam ng Diyos na itong anak ko, gusto niya ng kumain ng masarap. Darating ang araw, bibigyan ng masarap na pagkain yan. Alam ko na yung anak ko na ito, gusto niya magkaroon ng sakyan. Bibigyan ka ng sakyan. Kaso lang ang problema, hindi ka nagpe-pray. Inisip mo lang, gusto ko talaga ng bahay. Gusto ko ng ganitong sasakyan. Hindi mo pinagpe-pray, hindi mo hiningi sa Diyos. Gusto mo lang, hindi mo naman hiningi. Pagdating mo sa langit, pagdaan mo, ito yung gusto ko. Well, San Pedro, ba't ito yung mga gusto ko? Sabi San Pedro, di ka nga, di ka kasi humingi eh. For delivery sana, hindi mo naman hiningi eh. Yun lang. Hindi mo hiningi. Nakandoon yung mga gusto mo, nakalagay doon. Pangalan, di ba? Perso Villar. Uy, budiga ko to Nandoon lahat yung mga gusto ni Perso. Ang problema, hindi niya na-claim. Hindi siya nag-withdraw rito. Ang susi ng withdrawal prayer po, yan, ipanalangin natin. Amen mga kapatid? May pera ka, hindi mo alam yung number mo. Ano, gawin mo? Alam mo yung number mo, hindi mo alam yung PIN number mo. Ano, gawin mo? Wala. Hindi mo withdraw yan. Kaya ang sekreto ng pag-withdraw sa langit, to open. Kasi ang banker doon, the owner of all things is our Heavenly Father. Ngayon, alam na ng Diyos yan na itong anak ko kailangan niya. Pero pag wala, kang hihingin. Just like yung anak ko. Sabi ko kay Joshua, gusto mo? Gusto ko to. Ikaw gani, wala. Saan gagawin ko sa pangalawa ko? Wala eh. Nung nakabili na kami, di ba, dadaan ako ng Pasko, di ba? Joshua, ano gusto mo? Yan dad, yan, gusto ko yan. Di bibili ko. Gani, wala. Di wala. Nung tapos na bumili, sabihin niya, Diyos, pahingi nga. Akala ko ba? Sabi niya, nahiya ko sa iyo, dad eh. Parang nahiya din tayo sa Diyos natin. Minsan lang tayo nandito sa lupa, mga batid. Bakit? May gusto niyo pa bumalik dito ulit? Pagkata sa rapture? Hindi na. Once lang. Kaya humingi na tayo ng dapat hingin natin.
Pero pag hindi naman ibinigay ng Diyos, huwag ka naman magpakamatay. Huwag ka maglupasay. Ibig sabihin, hindi para sa iyo yan. Hindi kalooban ng Diyos para sa iyo yan. Okay? So, hanapin natin. Matthew chapter 2. Tingnan nyo. Matthew chapter 2. Anong makita nyo dito? Chapter 2. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came what? Wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born of the King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. Isipin nyo, sila ay galing sa east. Ito na yung tinatawag na three kings. Galing sa east. Kung galing sa Pilipinas yon, si Goto King yon. Kung galing na ibang lugar yon, baka si Burger King, mga ganon. Goto King, Burger King, Sisig King. Kaso lang ito, east ito from mga hari ito from east. Isipin mo, ito mga taong ito. Tingnan nyo mapatid para makuha nyo yung picture. Nakita nila yung star. Naintindihan nila na mayroong isisilang. Ibig sabihin, itong mga tao na ito, well-versed ito, well-educated ito, alam nila yung Biblia, sinaliksik nila, ito na yung hari na isilang. Anong gagawin nila? Dala-dala nila yung kanilang mga offering. Puntahan natin, hindi ho isang araw nilakbay. Hindi ho isang buwan ang nilakbay. Kasi nung pagkaanak ni Maria, nakita na nila yon nung dinatnan nila, bata na, mga 2 years old na eh. Nakuha niyo ba yun? Magto 2 years old na, isipin mo, hahanapin mo. For 2 years, maglakbayin mo. 2 years kang papunta doon, 2 years ka rin pabalik. Walang waste yun, yung star lang. Ay, doon naman, hindi ka pwede magbiyahe ng araw kasi walang star. Sige, magbiyahe kayo. Disyerto yun east yun Magpahinga sila, kung saan sila makita, mag-atay kayo sila yung mga tent doon. Paggabi, kung may bagyo pa, walang star, hindi sila makabiyahe. 2 years, mga kapatid. Isipin nyo, ngayon, kung mapakita yun, hindi na kailangan star kasi wini-waste na lang natin, di ba? Halimbawa, may makakatagpo kayo, nandito ako sa ganito, ano mo lang, nandiyan na Pero ito, kita nyo, pagdating nila doon kay Herod, when Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him, and he gathered all the chief priests and the scribes. Di ba? Hinanap nila, saan nila nakita? And they said unto him, sa verse 5, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. Sinulat ng propeta yon. But it took them more or less 2 years, makita nila Ngayon, pinagpapatay ni Herod yung mga bata. Di ba? Kaya dito, verse 11. And when they come into the house, so wala na sila doon sa, tawag doon sa manger, wala na sila doon sa sabsaban, sa house na. They saw the young child with Mary. Hindi sinabi doon, they saw the baby. Young child ang nakalagay doon. Nakuha nyo? Young. Ano young? Bata, child, batang bata pa. Isipin mo yan. His mother and fell down and worshiped him. Kaya yung nakita nyo sa mga Belen, hindi po yun ang tama. Wala na po ang Panginoon doon. Nasa bahay na ho. Wala na sa Belen. Nung dumating yung mga wise men. Nakuha nyo ba, kapatid? Yun, kasi business lang naman yun, nasa mga mall, nasa mga tindahan, okay yun. Pero ang totoo niyan, turo ng Biblia, dumating sila sa bahay. Bata ng Panginoon. Ibig sabihin noon, yung Panginoon, baka kasing laki na ni 2 years old na princess. Mga gano'n na, tumatakbo na. Baka nga, pagdating nila doon, Panginoon pang ba nagpapasok pasok. Di ba? Sipin mo, 2 years old, makapagsalita na yun Wala po si mama. Sipin mo yan. Doon sa yung mga Bombay, di ba yung mga Bombay, maniningil na tawag doon? Utang. Sabi ng nanay,
Sabihin mo, wala ko dito ha. Takbo yung bata. Sabi ko ni mama, wala daw po siya. O, kita mo, tinuturuan niyo yung bata magsinungaling. Grabe. So ito mga kapatid ha. So una pala, para kayo mag-grow, seek spiritual growth. Oh, yan. Grow in love in your ministry. Seek muna, hanapin nyo muna your spiritual growth. Lumago ka muna. Para pag lumago ka na, lalagay ka na sa tama. Kasi meron talaga paglago. Alangan naman, oh, manligaw yung 12 years old. Manligaw na yung 14 years old. Hindi po pwede yan. Mag-aral muna. Oh. Next. Choose. Piliin nyo your personal ministry. Piliin nyo na. Hindi ho ako ang pipili para sa iyo. Kayo po ang pipili para sa inyo. Kasi pag sinabi ko, halimbawa lang, sasabihin ko kay JC, mag-abogado ka. O hindi naman pala niya type mag-abogado. Kasi naasar siya pagka mayroong yung tanungan. Di ba? Ang gusto pala niya mag-injection. Di ba? Mag-injection pa, tuwa siya parang injection, di ba? Bakit? Kung ikaw ba ay takot ka magbiak ng dibdib, magbiak ng bituka, tiyan, magbiak maglagari ng ulo. Yun, kung hindi mo type yun, mag-doktor ka ba, mag-surgeon ka ba? Hindi. Pero pag yan ang gusto mo, ay gusto ko talaga magbiak ng ulo ng tao Gusto ko magbiak ng puso ng tao, alamin ko yan kung yan ang gusto mo, yun. Nakuha niyo ba mga kapatid? Yun ang gusto mo Kaya ibig sabihin, I cannot dictate. Kaya nga meron tayong lesson kayo na umaga, individual soul liberty. But, we can guide and we can suggest. Tayo mga nanay, mga tatay, anak, huwag mong ligawan yan. Hindi bagay sa iyo yan Bakit, Dad? Ito lang naman nakita ko. Wala So, yun po yan. Unang-una, hindi Kristiyano yan. Pangalawa, pambihira So, yun po yun. Kayo po ang mag-guide. Tayo. Ilan na ba yun, Princess? Choose your personal ministry. Kayo ang pipili, ha? Hindi ho ako, kayo. Ano sabi sa Korinto? 1 Corinthians 13:13. 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13, verse 13. Ano nakalagay dyan? And now abideth faith, hope, charity, these three. But the greatest of this is what? Charity. Mahalin mo, kasi pinili mo, mahalin mo. Nakuha nyo? Mahalin mo. Ikaw ang pumili Sa daming cellphone, nagkalat dyan. Ikaw ang pumili. Yun ang gusto mo. Sa daming number, binigay sa iyo, pinili mo yung number na yan. Sa daming sasakyan, yan ang pinili mo. Ikaw ang pumili. Walang nagdikta sa iyo. Ikaw. The same with the ministry. At pagka meron ka na napili, mahalin mo. 16. 1 Corinthians 16, verse number 15. I beseech you, brethren, know ye that the house of Stephanas, that is the first fruit of Achaia, that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Ito, sa sobrang pag-iibig nila na maglingkod, yun yung ministry nila ni sino to? Nila ni Stephanas, Yan, ang ginamit na dito, addict na addicted themselves Nakuha niyo ba yun? Grabe yan. Pag mahal mo yung trabaho mo, hindi ka dapat malate sa trabaho mo. Amen, mga kapatid? Problema natin, mahal natin yung trabaho, yung simbahan hindi. Yung Panginoon hindi. Gaya kanina, tinanong ko, tinanong ko sila ni Pauline, mahal niyo ba nanay niyo? Opo.
Eh, yung Diyos, mahal nyo. Opo. Oh. Sinusunod niyo ba yung utos ng nanay niyo? Opo. Eh, yung utos kayo ng Diyos, kaya mo sundin? Opo. O, di yun, gano'n, di ba? So, gano'n mga kapatid. Pangatlo, sa meron na kayong ministry ha, you choose it, mahalin nyo. Pag mahalin nyo, gawin nyo. Yung pangatlo, paano ka mag-grow in love in your ministry? Cultivate with right motives. I-cultivate mo yan. Ito, yan o. Walang cultivation, kaya hindi siya makapag-grow. 4 yan tinanim ko. Yung sa bahay, araw-araw kong dinidiligan. At kinakausap ko, dumami ka. Ang dami na eh. Ito, lagi na si sermonan. Lanta eh. Lagi na si sermonan. Oh, yeah? Romans 12:15. Motibo mga bata. Dito matatapos sa Romans 12:15. Yan, 12:15. Ano sabi dyan? Tama ba yung aking Korinto pala to, sorry. Romans 12:15. Rejoice. Ba, ganda pala. Ito pa yung aking Rejoice with them that they rejoice, and weep with them that weep. Pero simula yan mga kapatid sa verse 9. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave unto that which is good. Kung ano yung tama, yun yung gawin ninyo. Cultivate with right motives. Be kindly affection one to another with brotherly love. In honor, preferring one another. Not slothful in business. Fervent in spirit, serving the Lord. Oh, yun, di ba? Serving the Lord. Rejoicing in hope. Yung dapat yung ating motibo. Rejoicing in hope. Patience in tribulation. Pag may pagsubok, pasensyahan tayo. Continuing instant in prayer. Distributing to the necessity of saints. Given to hospitality. Bless them with persecute you. Bless and curse not. So ito, rejoice with them that rejoice and weep with them that weep. Be of the same mind toward one another. Mind not high things. Yung mga motibo natin, hindi yung, mag-ministry ako nito kasi makakita ako ng magandang dito pagkakakitaan. Hindi ganoon. Mag-involve ako sa ministry na ganito para ako sumikat. Walang ganoon. Wala. Mag-ministry ako ng ganito para ma-impress ko si kapatid na ganito. Walang impression doon. Wala eh. Diba? Kaya dito mga sabi dyan, mind not high things, but condescend to men of low state. Be not wise in your own concepts. Diba? Ano pa? Verse 18. Ito. If it be possible, as it lieth in you, live peaceably with all men. Oh. Ako, worker ako ng kainta. Si Pastor Celso, worker ng kainta. Never kami nag-aaway niya. Pastor Celso? Never. Lagi kami nag-usap niyan. Oh. Pag hindi ako available, sabi ko, Pastor Celso, may visitation ako, hindi ako mapaglinis. So, ikaw muna dito ha? Oh, sige. Tapos sabi ko, gusto mo, ikaw mag-visitation, ako malinis dito. Hindi, ikaw na. Oh, so hindi. Usapan lang yan. Alam mo, Sister Jema yan eh. Hindi kami nagkakatalo niyan. Wala eh. Oh. Pagka nung meron ako galing sa labas, bibigyan ko siya. Pag siya na sa labas, kung meron ako, bibigyan din niya ako. Fair. Oh. Ganun lang yun. Kasi at the end of the day, pareha kami worker ng church. Wala kaming pagtatalo. Hindi ko alam kung saan nagmana yung mga worker dito. Hindi ko maintindihan eh. Wala ako doon. Wala akong ganong issue. Never akong may kaaway
na membro. Never ako may kaaway ng mga Bible student. 15 kami noon. Eh, sabi ko, yun yung epekto ng kaka-mobile legend nyo. Diba? Epekto yun. So, doon na tayo, diba? Cultivate with right motives. Motibo po natin, mga kapatid, dapat tama yan. Para yung ministry na pinag-usapan natin ngayon na umaga, gagawin mo na mayroong tamang motibo. Gawin mo ito, kasi ito yung tama, mahalin mo. Tumayo tayo po yung manalangin. Thank you, Father, sa mga palaala po ng salita. If God is reminding you, you are free to come, kneel down, talk to the Lord in prayer. Tell God, Lord, give me love, give me right motives, help me to grow personally, so that ministry will not be hindered. Sige po, mga brother. So if you are reminded by God's word, feel free to come, talk to the Lord in prayer right now. Thank you, Father, for your words. Thank you for reminding us. And thank you for sa mga kapatid po nandito. I pray, dear Father, na kami po, mga anak po ninyo, we do ministry here. As a family, Brethren BBC, family, na kami po ay magmahalan, magtulungan, at sama-sama kami mag-grow as one body, as one family, in love. Dalayan ko po, napagpalain niyo po ang mga kapatid. At dalayan ko rin po na kayo patuloy na kumilos sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Wala nga nabuhay, bigyan na nabuhay, mananghina palakasin, may karamdaman pagalingin. At hari nawa, gamitin niyo po kami pagkapala din sa ibang mga tao. All these things, I ask and pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. God bless us all. Tawagin natin, Brother Terso, please come. As we give our offerings this afternoon. Ilang minuto ulit? Okay na ba ano katagal? Ha? Okay lang? Lalu ketiganya afternoon evening kepada ayun tayo lahat awit sa pangalan iman ibadah. Let us again and the praise and say we praise thee, O God, for the Son of the Lord.